Morning po sa bawat isa sa atin. Ang ating topic ngayong umaga ay The Lord sees and remembers all your offerings. Dito po sa Luke 21 verses 1 to 4. And mamaya itadagdag na rin po natin yun sa Psalm 20 verse 3. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat ulit sa umagang ito. Ang aming tema for the whole month of November is offering. We pray na mangusap ka po sa amin patungkol po sa pagkakaloob, anuman yung nilagay mo sa puso ko sa aking paghahanda nitong message ay gamitin mo po para po mangusap ka sa amin at may apply po namin ang mga katotohanan na ito sa aming mga buhay. Kaya salamat po Lord at aming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, tingnan po natin yung pinaka-background and pinaka-structure. Now, kung titingnan po natin ang structure nitong pagkakasulat ng Lucas, yun pong mga previous section, dun po sa chapter 20, ay makita po natin yung warning of judgment against sa mga false teachers, Luke 20:45 to 47. And then after po ng story nitong widow's offering, makikita din po natin na bumalik na naman po yung tema na pronouncement of future judgment, particularly yung destruction po ng temple. And so magkakaroon po tayo ng katanungan na why did Luke inject this story of a widow giving an offering between a diatribe against false leaders and a pronouncement of future judgment. So hindi po ba parang pagtitingnan po natin yung pinaka-structure, parang hindi kaya out of context, judgment sa scribes, tapos sumingit yung widow's offering, tapos judgment na naman sa destruction ng temple. Pero makita po natin na, I believe, hindi po ito out of context. Kasi makita po natin yung connection nito sa mga naunang talata sa chapter 20, patungkol po sa mga religious leaders during their time, particularly sa mga sa Eskriba. So ang background po nito, makita po natin sa passage sa Luke at sa Mark. Parehong-pareho po yung pinaka-structure po niya. Nasa templo ang ating Panginoong Jesus at nagtuturo. Pero balikan ko lang po yung sa chapter 20, verse 45. At ang sabi po dito, at sa pagdinig ng lahat ng mga tao ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga eskriba na nagnanais lumakad na may mahabang damit at gustong-gusto ang mga pagpupugay sa mga pamilihan, ang pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang mga nangangaral na lugar sa mga handaan. At pagdating po dito sa verse 47, makikita po natin yung pinaka-connection. Ang sabi po dito sa Tagalog translation, nilalamon nila ang mga bahay ng mga balo at sa pagkukunwari ay nananalangin sila ng mahaba, sila ay tatanggap ng lalong malaking kahatulan. So nakita po natin yung connection, judgment sa scribe. Tapos bakit pumasok yung widow's offering? Ito po yung connection. Kasi sinasabi po ng ating talata sa mga nauna, itong mga scribes or religious leader during their time, they devour widows' houses. Kaya makikita po natin, even sa Tagalog translation, na inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda. Now, sa Bible, alam po natin, malapit ang Panginoong Diyos sa mga babaeng balo. At titingnan po natin ang ilang mga verses. Example dito po sa Psalm 68 verse 5. Ang sabi po dito, He is a father to the fatherless and an advocate. Sa ibang translation po, defender o di kaya protector of widows is God who rules from His holy dwelling. Advocate, defender, protector po siya ng mga babaeng balo. And kaya po pala binabanggit din sa Deuteronomy chapter 24 verse 19. Ang sabi po sa Tagalog, kapag inani mo ang iyong ani sa bukid at nalimutan mo ang isang bigkis sa bukid, ay huwag mong babalikan upang kunin iyon. Iyon ay magiging para sa mga dayuhan, sa ulila at, sabi po diyan, sa mga babaeng balo. At ano po ang gagawin sa iyo ng Panginoong Diyos kapag hindi mo binalikan at itinira para sa mga dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo? Ang sabi po sa ating talata,
kung gagawin mo yan, hindi mo siya babalikan upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. And lastly, titingnan po natin, so natandaan po natin yan, yung kay Rahab, di ba? Kay Ruth. Iniwan niya yung, di ba, iniiwanan si Ruth para makakuha siya ng mga ani. And last verse, makikita din po natin sa Exodo, chapter 22, verse 22 to 24, ang sabi po dyan, "You shall not mistreat any widow or fatherless child. If you do mistreat them, and they cry out to me," ano pong sabi dyan? "I will surely hear their cry, and my wrath will burn, and I will kill you with the sword, and your wives shall become widows, and your children fatherless." Matindi yung tatlong verses na yon na talagang malapit ang Panginoong Diyos sa mga fatherless, sa mga foreigners, at sa mga byuda. Pero ito pong mga false teachers, gusto po nila mag-take advantage kahit po dito sa mga kaawa-awang mga widows. Now, alam po ninyo na ang isa sa mga katangian ng mga bulaang propeta at mga bulaang guro ay gusto lamang nila ay yung may pakinabang sila at yung makukuha lamang nila sa mga tao. Hindi po sila after sa spiritual life ng tao, kundi dun sa makukuha ng tao. Nagbigay po si Apostol Pablo ng mga palatandaan. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verses 3 and 5. Paano po natin malalaman kung false teacher, bulaang propeta ang isang tao? Una, sabi po dyan, nagtuturo sila ng ibang aral na hindi sumasang-ayon sa tunay na salita ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, kapag ang taong ito ay nahuhumaling sa mga usapin, kung mahilig makipagtalo, ay iwasan mo po yan, false teachers po yan. And pangatlo, sabi po dito, kapag ang taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman o ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Yung bang may gusto siyang makabig dun sa tao, particularly pera, huhututan niya yan eh. Kaya pag ganun yung isang leader, ay iwasan mo yan, false teacher po yan. Si Peter, binabanggit din po niya ang katangian ng mga false leader. Una, sabi po niya sa 2 Peter chapter 2 verses 1 and 3, palihim na magpapasok sila ng mga nakapipinsalang turo. Pangalawa, pagka po sila involved sa mga gawaing o gawang mahalay, sensuality. And pangatlo, sabi po diyan, and in their greed, they will exploit you. Talagang i-exploit ka nila para makuha na nga nila yung pera nyo. Pag ganyan ang nakita nyo sa isang leader, ay ano na po yan? False teacher, bulaang propeta na po yan. No? Sa kanilang kasakiman, ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamagitan ng mga pakunwaring salita. Now, balikan po natin itong mga Pariseo at mga Eskriba. Now, one example po dito, makikita po natin sa Mark 7. Nang makita ng mga Pariseo at mga Eskriba na ang ilan sa mga alagad ng Panginoon ay kumakain ng marumi ang mga kamay at hindi naguhugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga Eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? At ito po ang sagot sa kanila ng Panginoon sa verse 6. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang maaral ang mga utos ng mga tao. Yung doctrines na tinuturo nila, sinasabi nila na itong doctrine, hindi doktrina ng Panginoon, kundi katuruan lamang ng tao. At sabi po ng Panginoon sa verse 9, sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. So ano po ang example nito? Sinusunod nila ang tradisyon na utos ng tao kaysa sa commandment ng Diyos, sa utos ng Diyos. At ang isang example po nito sa verse 10,
Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sino mang lumait sa ama o sa ina ay dapat patayin. Yan ang utos ni Moises. Pero sabi po nila, itong mga eskriba sa verse 11, ngunit sinasabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabang ninyo sa akin ay korban. Ibig sabihin, nangangahulog ang handog, at pagkatapos ay hindi ninyo siya pahintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama at ina. Yung tulong sa parents, di ba sabi, igalang mo yung ama at ina, so magbibigay ka sa parents, pero biglang ang ituturo nito mga eskriba, ay hindi. Pag nagbigay ka sa Diyos, okay na yon kahit hindi ka magbigay sa parent. Korban yan, para sa Diyos yan. And so ang sabi po sa kanila ng Panginoon dito sa verse 13, kaya't pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tradisyon ng inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. And so therefore, atras ako sa verse 8, ito po ang conclusion, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. So ang bottom line po nito, ang focus nitong mga Pariseo at nitong mga eskriba, nitong mga false prophets at mga false teachers, ay yung makukuha nila sa tao kahit na hindi masunod ang utos ng Diyos. Now the story is also an illustration of the corruption that was dominant in the region. And so makita po natin, the story of this widow reveals deceptive, self-righteous religion preys on the weak, the desperate, and the defenseless. So ito po yung pinaka-background. Bakit pala naisingit nitong widow's mite? Tinignan lang po natin yung background. No? Hindi lang pala ito basta ordinaryong story patungkol sa pagkakaloob, kundi nakapasok po kasi siya dito sa sistema, sa maling sistema ng mga religious leader during that time. Pero sa kabila ng background na ito, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ay ginawa po niyang lesson ang paghahandog nitong babaeng balo. So tingnan po natin ang mga talata, 4 na talata lang naman po niyan sa verse 1. Ang sabi po dito, sabi po dito sa verse 1, siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. So dito, ginamit po sa English Bible yung ginamit na offering box, parang yung offering box po natin doon sa likod. Now, alam niyo po ba na tinetrace nitong mga Bible scholars yung pagsisimula nitong offering box? Saan kaya nagsimula sa Bible itong offering box na paano nagkaroon ng offering box? And yung mga Bible scholars, tinetrace po nila ito during the time of King Jehoash ng Jerusalem at ng paring si Jehoiada. So tingnan lang po natin, alam po nababasa niyo naman to sa Bible pero baka hindi natin napapansin. So ang background po is 800 BC. 2 Kings chapter 12 verse 4. Titingnan lang po natin kung saan nagsimula yung offering box, no? Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, sinabi ni Jehoash sa mga pari, ang lahat ng salaping inihandog bilang mga banal na bagay na ipinasok sa bahay ng Panginoon. Ang salaping umiiral na salaping inihalaga sa mga pagkatao na iniling sa bawat isa, at ang salapi na iniudyok ng puso ng tao na kanyang dalhin sa bahay ng Panginoon. Nagkaroon po sila ng offering. Para saan po? To bring into the house of the Lord. Sabi po sa verse 5, ay kukunin ng mga pari para sa kanila, bawat isa sa kanyang kakilala at kanilang aayusin ang mga sira na bahay, saan man matuklasan may anumang sira. So para saan po ang offering? Para po sa bahay ng ating Panginoon, sa temple. Pero pagdating po dito sa verse 26, lumipas, sabi po dito, nung ika-23rd year ni King Jehoash. By the way, naging hari po itong si Jehoash, batang-bata, 7 years old. Pero lumipas ang 23 years ng kanyang paglilingkod, walang nagawang temple, walang na-repair. Isipin niyo po, naghahandog yung mga tao. Pero sabi po dito, the priest had made no repairs on the house. Kaya, tingnan po natin yung karugtong, tinawag ni Haring Jehoash si Jehoiada na pari at ang iba pang mga pari at sinabi sa kanila,
bakit hindi niyo inaayos ang mga sira ng bahay? Ngayon ay wag na kayong tumanggap ng salapi sa inyong mga kakilala, kundi ibigay ninyo para sa mga sira ng bahay. Kaya't pinagkasunduan ng mga pari na hindi na sila kukuha pa ng salapi mula sa taong bayan at hindi na nila ayusin ang mga sira ng bahay. Pero ito po yung titingnan nating verse, sa verse 9. Yung pari po na si Jehoiada na pari, ano pong sabi yan? Kumuha siya ng isang kaban. So dito pala nagsimula, bakit pala nagkaroon ng isang kaban? At binutasan niya ang takip niyon at inilagay sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pagpasok ng bahay ng Panginoon, isinilid doon ng mga pari na nagtatanod sa pintuan ang lahat ng salapi na dinala sa bahay ng Panginoon. At kapag marami ng laman ng kahon, binibilang ito ng mga pinakapunong pari at mga kalihim ng hari, saka inilalagay sa mga supot. Pagkatapos timbangin ang mga salaping naipon, ibinibigay nila ito sa tagapamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa. So ito po pala ang history. In-trace ng Bible scholars, dito nagsimula, 800 BC. Yung chess, nagkaroon sila ng chess. Jehoiada, the priest, inspired accountability and giving through a chest that made the offering process more visible. Kasi diretso sa pari noon pero si Jehoiada, sabi niya, hindi, maglagay tayo ng chest. At kitang-kita ng mga tao para visible yung offering. These actions inspired the people to give abundantly, knowing that the money would be dedicated. Diba? Transparent, nandyan naglalagay ang mga tao. And these actions also inspired the priests to be faithful stewards in collecting God's money. So transparent, nandyan. Parang tayo, nandun sa likod. After ng worship service, magbibilangan po yung 3 or 4 na deacons po natin. Ina-announce naman po natin dito at meron pa po tayong written dyan sa bulletin. Alam po natin kung saan napupunta ang ipinagkakaloob po natin sa Panginoon. Now, balikan po natin yung ating talata. Now, sa Luke, ginamit yung word na offering box. Sa Mark, ginamit po yung word na treasury. Ipaliwanag po natin ito. The treasury, located in the court of women, consisted of 13 trumpet-shaped receptacles into which the people deposited their offerings. Napansin niyo po sa drawing yung hulugan nila ng coin, parang trompeta, trumpet-shaped, and 13 po yan na nakascatter. Ano kaya gawin natin dito? Walang lusot siguro, lahat talaga magbibigay, 13 yung offering box, no? Now, 13 po yan, trumpet-shaped, at nakakalat po yan sa court of women. And so, ang first principle na makikita po natin dito, dalawa lang po yung titingnan natin prinsipyo. So, ang unang principle na makikita po natin dito, that Jesus sees our giving. At makikita po natin yan sa verse 1. Sabi po ng verse natin, he looked up. Siya'y tumingala and saw, nakita po niya, ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Now sa Mark, kasi sabi po dito, he looked, he saw, nakita po niya, pero tingnan po natin yung translation, yung binabanggit po ni Mark. Ang sabi po dito, umupo siya sa tapat ng kabangyaman, ibig pong sabihin talagang sinadya ng Panginoon. Talagang dito ako uupo, sa tapat nitong isa sa mga 13 na receptacles na to, dito ako uupo. And watch, talagang hindi niya lang nakita, kundi sabi po dito, he watched. Pinagmasdan po niya talaga ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Ibig pong sabihin, hindi lang po nakita ito ng Panginoon ang mga naguhulog sa kabangyaman, kundi pinagmamasdan po talaga niya ang lahat ng naguhulog sa kabangyaman. So every time pala na maghuhulog tayo sa offering or mag-Gcash, kasi modern na ngayon may Gcash, ay makikita po natin, nakikita po pala ito ng Panginoon. And pinagmamasdan po niya lahat ng naguhulog dun sa offering. O nung nag-Gcash, nakikita po yan ng Panginoon. Hindi lang niya ito nakikita, kundi just imagine, parang ngayon, pinagmamasdan ng Panginoon kung sino man yung maghuhulog doon sa offering na yon. And pwede din po nating sabihin, hindi lang niya nakikita, kundi ito'y pinagmamasdan niya.
And so makita po natin dito, sabi ng ating talata, maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Now, sabi po dito, can you not hear the sound of their coins clanging against the receptacles? Now just imagine, kasi mamaya dalawang kusing lang. Pero kung mayaman, sabi ang dami. So ano yun, di supot-supot na barya yun. Pag imagine kung 13 yan, tapos maghuhulog yung mga mayayaman. Ang ingay nun. Siyempre kung nandun ka sa loob ng temple, mapapatingin ka, uy, yaman naman na ito. Talagang kumakalansing at ang daming binubuhos. So sabi niya, hindi ba natin naririnig kung tayo ay nandun? So siguro during their time kapag ang mayayaman nagbibigay ng offering, grabe po siguro ang kalansing ng madaming barya o coins habang nilalagay po nila ito sa mga trumpet-shaped receptacles. Kung kaya't siguro mapapatingin ka sa mga mayayaman during their time, every time naguhulong sila ng offering. Naalala ko po yung binabanggit ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 2. Iba sabi ng Panginoon, kung magbibigay ka sa nanglilimos, huwag ka nang magpapatunog ng trompeta. So parang may connection po, no? Siguro during their time, talagang yung mga mayayaman, talagang papatunugin nila yung para, magpapatitinginan yung mga tao. Pero sabi ng Panginoon, Mateo 6 verse 2, kapag ikaw ay nagbibigay, nanlilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga salansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pero ito po yung tanong, sino po ang nakatawag talaga ng pansin ng ating Panginoon? Now ang answer, 13 po yan, sabi ng talata sa Mark, many nagbibigay. Tumutunog talaga yung mga barya, pero sino yung nakatawag ng pansin ng Panginoon? So ang answer, ang nagbigay talaga ng pansin, nakatawag sa kanya ng pansin, is itong widow na ito. She quietly slipped in and put her 2 tiny coins in the treasury. They hardly make a sound. Hindi mo maririnig, hindi mo mapapansin, dalawa lang tapos na. This humble widow, poorly dressed, sorry that she could give no more, gave her tiny gift, and slipped away, hoping that she had not been noticed. So siguro madumi yung damit niyan, ulube, widow. Siguro pagkabigay niya, makalabas na nga dito, baka mapansin pa, barya lang yung binig. Handa na siyang lumabas. But, sabi ito, akala hindi siya mapapansin, but napansin po siya ng Panginoon. No one else was paying her any attention because what she would give would be inconsequential and unworthy of notice compared to the grand gifts of others. But Jesus saw her and was so impressed by her offering that he called his disciples to him to use her as an object lesson for the kind of giving that pleases God. Talagang na-impress ang Panginoon sa bigay nitong widow na ito. And sa sobrang impress ng Panginoon, tinawag niya yung mga disciples, kayo, may sasabihin ako sa inyo. So kahit busy, nangangaral ang Panginoon. Tama po ba? Sa chapter 20, nangangaral po siya sa templo. Sa dinami-dami ng nag-offering, 13 receptacles, trumpet-shaped receptacles. Sa dinami-dami ng naguhulog ng mahalaking halaga. Sabi po, many rich people put in large sums. Apparently, Jesus noticed this poor widow who put 2 small copper coins into one of the several chests designed to receive such offerings. Hindi po nakalusot sa paningin ng Panginoon ang pagkakaloob nitong babaeng balo. So application po agad siguro, Ito po yung mga tanong. Tayo po ba ay patuloy na nagtatapat na nagbibigay ng ating mga tithes and offering sa ating offering box? Dahil nakatingin po pala ang Panginoon every time nagbibigay po tayo ng ating mga offerings. Alam niyo po niya if nagbibigay tayo, alam din po niya kung hindi tayo nagbibigay. So ang tanong, nagbibigay po ba tayo? And tayo na lang po, kayo na lang po, tayo na lang po makakasagot niya kung talagang nagbibigay po tayo. At it's between you and the Lord kung talagang nagbibigay ka ng offering para sa Panginoon. Pero yun po ang first principle.
makikita ng Panginoon kung nagbibigay po tayo. Now, pangalawang prinsipyo, tingnan po natin. Hindi lang po nakikita yan ng Panginoon physically, pero sabi po dito, Jesus sees the condition of our hearts in our giving. Hindi lang yung basta nakita kanyang naglagay, pero ang nakikita pa, mas higit na nakikita ng Panginoon, yung puso nung nagbibigay. So, makikita po natin dito sa verse 2 and 3, ang sabi po sa verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglagay ng 2 kusing. At sabi po sa verse 3, at sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. So pag-usapan po muna natin itong 2 small copper coins or 2 mites. Sa King James Version, mites ang binabanggit. So the widow's 2 mites are actually called leptons. Ito po yung pinaka-smallest denomination ng coin during those times, yung in Judea. And the coin is worth 1/128 of a denarius. Ang denari po, 1 day wage. Sweldo, isang araw. So kung pagpalagay natin, 610 pesos na po ngayon ang minimum wage. Divided by 128, so ang lumalabas po is 4.76 or i-convert na lang po natin, ang hinulog ng widow sa time natin, 25 piso. Now, sino po sa atin dito ang may 25 piso? Meron tayo lahat, tama po ba? Sino naman po sa atin dito, bukod sa mayroong 25 piso, nakakabili naman ng bigas, ng tinapay, nakakapagsinigang naman, sardinas, magkano sardinas? 28 ba o 30? Nakakabili ka naman. Pero itong babaeng balong ito, ang sabi po kasi ng ating talata, itong 25 piso na mayroon siya, ito na po yung kanyang lahat ng kanyang kabuhayan. All she had to live on. Yan na, wala na siyang iba. Now, sino po dito ang may kakilalang mahirap? May kilala tayong mahirap, tama po ba? Pero yung mahirap na kakilala mo, siguro naman nakakahawak ng 100 pesos yan paminsan-minsan. Oo, totoo naman, tama po ba? Pero itong babaeng balo, sabi po ng ating talata, itong 10 piso, ito na yung lahat ng kanilang kabuhayan. Wala na talaga siyang ibang property. So maybe, wala po siyang sariling tirahan, wala siyang property, according dyan, ito na yung lahat ng kanyang kabubuhay. Gagala-gala lang siya, namamalimos, balo eh. And maybe, isang piraso lang ang kanyang kasuotan, wala na rin siyang ibang kasuotan, and ang hawak niya, ang pinakakayamanan niya lang, talagang 10 piso lang. Wala na talaga siyang ibang kayamanan. Pero despite ng kanyang sobrang pagiging mahirap, hindi po ito naging hadlang para hindi siya makapagbigay sa Panginoon. Tama po ba? And so, wala pong makapagsasabi sa atin dito, mahirap lang ako, kaya hindi ako makakapagbigay sa Panginoon. Mahirap lang ako. Hindi natin pwedeng sabihin yan kasi mas mahirap itong nasa lesson natin. And yet, nagbigay siya 10 piso. Or, wala din po makapagsasabi dito sa atin, exempted na ako sa pagbibigay kasi mahirap lang ako. Wala, ito talaga sobrang mahirap. Ito na yung lahat ng property niya. Wala na. And, mapapansin din po natin dito. So, okay po tayo doon, ha? Walang exempted. Hindi pwedeng sabihin na isang mahirap, hindi ako pwede magbigay. Wala akong Hindi, ito nakapagbigay. Mas mahirap, talagang ito ang mahirap na mahirap. Pero nagbigay. And, tingnan po natin yung storya, hindi din naman siya nilapitan ng Panginoon at pinigilan. At sinabi, nung nakita siya maghuhulog, ay, taga, widow, huwag mo nang ihulog yan eh. Yan ang alay, uwi ka na, sa'yo na yan. Isaing mo na lang, bili mo ng tinapay. Hindi po siya pinigilan ng Panginoon. Hindi po sinabi sa kanya ng Panginoon, sa ino na lang yan 10 piso kasi yan 10 piso, hindi naman mararamdaman dyan sa offering na yan. Kahit na ilagay mo yan 10 piso, walang bearing yan eh. Uwi ka na, ibulsa mo na yan. Pumili ka na lang ng tinapay. Hindi po siya pinigilan ng Panginoon. Pero ano po ang comment ng Panginoon matapos po niyang ihulog ang 2 copper coin? Ito po ang comment sa kanya ng Panginoon. Sabi po sa kanya ng Panginoon, truly, or katotohanan, sinasabi ko sa inyo, this poor widow, yung naghulog ng 2 kusing,
has put in more than all of them. Teka lang. Ba't ganyan? Yung 2 5 piso, mas malaki daw kaysa dun sa maraming pera. Teka lang, di ba hindi kaya nagkamali dito ang Panginoon? Paano magiging mas malaki sa paningin ng Panginoon? Yung 2 5 piso, kahit pagsamasamahin mo yung malalaking halaga na hinulog ng mga mayayaman. Now, ito po ang reason sa karugtong na talata dun sa verse 4. Sapagkat, sabi po ng Panginoon sa kanila, silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganahan o bahagi lamang ng kanilang kasaganahan o sa ibang translation, bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Hindi na nila kailangan eh. Malaki nga ang ibinigay nila, pero ito ay hindi na nila kailangan. And so walang value po ito sa harap ng Panginoon. Samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Now, the example of this widow is unparalleled. Walang katulad. Having no equal, exceptional. Hindi po ito magagaya ng sino man basta-basta. Now, tingnan po natin, tanong, kayo po ba, kaya niyo po bang ibigay sa Panginoon ang lahat ng nasa sa inyo ngayon? I think walang makapagsasabi na kaya kong ibigay. Kung halimbawa tayo po ay mayaman, kaya po ba nating ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon ngayon? Ako kahit siguro mayaman ako, parang hindi ko maibibigay lahat talaga sa Panginoon. Baliktarin naman natin, kung ikaw naman ay isang mahira, kung anong meron ka ngayon, kaya mo bang ibigay lahat yan sa Panginoon? Hindi rin, kasi sabi mo, ito na nga lang yung nasa akin, bibigay ko pa nga. Actually, pag tinitingnan po natin, 2 5 piso, di ba pwede din naman niyang sabihin, o hati tayo Panginoon, akin tong 5, sa iyo yung 5. Pero hindi niya talaga din ginawa niyan, ibinigay niya po ang lahat. Pero liwanagin po natin, hindi ko po sinasabi ang application natin ngayon, ibigay natin lahat. Hindi po yan ang binabanggit ng Bible. Si King David, mamaya titingnan natin, nagbigay po siya sa Panginoon, pero tinanggap ng Panginoon. Bakit? Kasi galing talaga sa puso. Pero ito kasi ang sinasabi, bahagi lang ng hindi na nila kailangan eh. Tira-tira eh. Walang value. Malaki nga pero hindi na nila kailangan eh. And hindi nila ito ginagawa sa Panginoon. Now, liwanagin natin Hindi ko sinasabi, paglabas natin dito, ibigay na natin lahat sa Panginoon. Bakit po? Kasi makikita po natin dito that God does not need our money. Tama po ba? Hindi naman, kung bibigay natin, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon lang lahat ng ating kayamanan. But, sabi po dito, we give because giving is part of our worship, devotion, and love for God. Now, si David, tingnan natin yung example po ni David. Now, David gave his personal fortune to buy the materials for Solomon to build a temple for the Lord that he would never see. Diba, hindi siya pwedeng gumawa ng templo. Bakit? Warrior siya nabahiran ng dugo yung kanyang ng kamay. Pero nagbigay po siya sa kabangyaman ng Israel, and personally, nagbigay din po siya. Hindi naman niya nakita yung templo. His example, sabi po dito, stimulated the generosity of the people, and they had a great day of dedication of the gifts for the temple. Tingnan natin yung verse na ito, Marami tayong makikitang principle po dito. Sa 1 Chronicles, chapter 29, verse 3. At sabi po ay ganito, moreover, in addition to all that I have provided for the house, for the holy house, yung kabangyaman ng Israel, binigay niya na yung mga ginto, etc., yung mga gems, binigay na po niya. Pero sabi po niya dito, I have a treasure of my own of gold and silver. At bakit po niya ito binigay? Sabi po sa ating talata, because of my devotion to the house of my God, I give it to the house of my God. Para sa Panginoon, sa kanyang templo. And tingnan po natin yung karugtong, yung verse 14. Ang sabi po dito sa verse 14, but who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? Ano po ang kanyang katwiran? Sabi po niya dito, for all things come from you. Galing naman yan sa iyo And of your own have we given you.
So binabalik lang namin ito sa iyo kasi sa iyo naman galing ang lahat ng ito. Verse 16, sabi po niya dito, O Lord, our God, all this abundance that we have provided for building you a house for your holy name comes from your hand. So galing sa iyo, yung kayamanan galing sa iyo. And is all your own. Ikaw naman ang nagmamay-ari niyang kayamanan na yan. Verse 17, I know, my God, that you test the heart and have pleasure in uprightness. In the uprightness of my heart, I have freely. So kusang loob, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo, dapat kusang loob. Kusang loob ko ino-offer all these things. And now I have seen your people who are present here. So nadamay, di ba? Kasi yung hari, nagbigay siya ng kusang loob. Sabi dito, yung mga tao din, offering freely. Kusang loob din silang nagbigay. And joyously, ibig sabihin masaya silang nagbibigay sa iyo. Now, balikan po natin itong babaeng balo, no? So sa tingin niyo po ba, pinabayaan po kaya siya ng Panginoon after po niya ibigay ang lahat-lahat ng nasa sa kanya? Now, ang answer po ay hindi. Kahit nakapasok po siya sa maling religious order during their time, na hinuhututan ng mga eskriba, na magbigay kayo, magbigay. Probably yun yung kanyang, pinagbibigay tayo. Pero ang Panginoon, nakita yung puso niya eh. Nabiktima nga siya maybe ng maling sistema, pero tiningnan ng Panginoon ang kanyang puso. And ito po ang sinasabi ng Panginoon, bakit tayo magkakaroon ng conclusion? Kahit ibinigay niya ang lahat, hindi po siya talaga pababayaan ng Panginoon. Mateo 6:31. Sabi po ng Panginoong Jesus, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. And let me paraphrase verse 33. Dahil hinanap muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So inuna niya ang Panginoon, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Another verse, Luke 6:38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Gustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw, ang ilalagay niya sa inyong kandungan, sapagkat ang panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Give, and it will be given to you. Ibabalik sa kanya ng Panginoon. And last, Philippians 4:19. Sabi po dyan, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos, sabi ni Apostol Pablo, ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. Ipinagkatiwala nitong babaeng balo, alam niya kahit ibibigay ko na to, wala na talaga akong iba, pero alam niya, hindi ako pababayaan ng aking Panginoong Diyos. And so the Lord sees our giving, the Lord sees our hearts in our giving, and idadagdag ko itong isang verse dito po sa isa parating verse sa Psalm 20 verse 3. The Lord will remember also our giving. Ito po ang binanggit ni Haring David sa Psalm 20 verse 3. Sabi po niya sa mga tao, may He remember all your offerings and regard with favor your burnt sacrifices. Katulad po nitong widow na hindi naman talaga kinalimutan ng Panginoon ang kanyang pagkakaloob at pinaintulutan pa ng Panginoon na maitala ang kanyang kwento sa banal na kasulatan. Walang pangalan, so siguro pag dating natin sa langit, hanapin kaya natin itong widow na ito. At kapag nakita natin itong widow na ito, siguro sabihin ko sa kanya, grabe naman ang iyong ginawa, nanay. No? Sobrang hirap na nga ninyo, nagawa niyo pang ihulog yung 2 maliit na copper coins. And siguro, pag nakausap natin to sa langit, ang isasagot niya, hinulog ko yun kasi alam ko naman hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Gusto ko pong mag-end sa isang quotation. Sinabi po ni Winston Churchill, siya po yung former Prime Minister ng UK, 1940 to 1945. Sabi po niya ay ganito, we make a living by what we get, but we make
alive by what we give. Agree po ba kayo dito sa sinabi ni Winston Churchill? Ang buhay po, hindi lang po puro trabaho. Hindi lang po puro tanggap ka lang ng tanggap. Ang tunay na buhay po ay yung pagbabalik sa Panginoon ng anumang ibinigay niya sa atin and pagbibigay sa ating kapwa. Amen po ba? Tayo po yung manalangin. Ama, salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Tulungan mo pong maging hamon sa amin ang example na ibinigay nitong widow na ito sa kabila ng kanyang kadukhaan, pero ayon sa kanyang pananampalataya ay ibinigay po niya ang lahat at hindi siya nagtira sa kanyang sarili. Pero malaki po ang kanyang pananampalataya at naniniwala po siyang hindi mo siya pababayaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pagbibigay na magtiwala din po sa inyo. Anumang blessing na ibinigay nyo sa amin, maibilik po namin yan sa iyo. The more you bless us, the more magbabalik din po kami ng marami sa inyo. And kung may pagkukulang kami sa larangan ng pagbibigay, tulungan nyo po kami after this message na mag-commit yung dinesire yung nilagay mo sa puso namin. And if may kasama ding sacrifice, gawin din po namin, panghawakan po namin ang mga pangako mo. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. For your honor, for your glory. Kaya salamat po ulit sa iyong mga salita at ibinibigay po namin sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.